Nangyari itong karanasan namin ng ate ko at ng asawa niya nung buntis si ate sa panganay nila taong 2014. Sima ng bayaw ko pero nung magbuntis si ate, nag-decide siyang hindi na muna umalis para makasama siya ni ate sa pagbubuntis at panganganak niya. 5 years din kasi ang hinintay nila bago sila mabiyayaan ng supling. Kabilang ang pamilya ni kuya sa isang tribo sa Luzon. Pero dahil may kaya sila, lumaki si kuya sa Maynila at doon na rin nakapagtapos ng pag-aaral. Sinabi ko po yan para hindi nyo masabi mamaya sa paggulong ng kwento na bakit parang ang clueless ni kuya sa mga nangyayari. Unang trimester pa lang ng pagbubuntis ni ate, nag-decide si kuya na umuwi kami sa probinsya niya para maiwas si ate sa magulong buhay sa Maynila. Kasama ako dahil ulila na kami ni ate sa magulang. Kami na lang na magkapatid ang magkasama sa buhay. Nung panahon ding yon, high school pa lang ako. Summer vacation nung lumipat kami. Nabisi agad kami ni kuya sa pag-aayos ng kusina ng bahay. Nakahiwalay kasi yon sa mismong bahay. At ang gusto ni kuya, ilipat na para hindi kami mahirapan pag ulan. Katulong namin yung pinsan niyang marunong talaga sa paggawa. Nung tapos na namin na inabot ng 4 na araw, nag-aya si kuya na mag-inom. Tig-isang bote lang naman kami ng Red Horse. Pangpasarap ba ng tulog? Yun pala, hindi kami makakatulog na magbayaw ng gabing yun. Nakakalahati na namin yung iniinom namin nung maubusan sila kuya ng yosi. Bilang mas bata sa kanila, ako na ang nagpresenta na bumili. Papasok na ako ulit sa gate nang napansin kong napakaraming ibon sa mga puno at humangin bigla ng malakas. Pagtingala ko, may malaking ibon akong nakitang dumaan. Natatawa akong natatakot. Bilang laking syudad, hindi ako sanay maka-encounter ng ganoong kalaking ibon. Pag-abot ko ng yosi kila kuya, sinabi ko yung nakita ko. At ang sabi naman ng pinsan ni kuya, baka agila o lawi ang nakita ko. Masanay na raw ako dahil maraming ganoon sa lugar. Kaya nga ang mga alagang manok nila ay hindi hinahayaang gumala at yung kulungan nila ay may bubong at tila bakod para hindi sila madagit. Sa loob ng tila compound ng bahay nila kuya, may 6 na bahay. Pero nung mga panahong yun, dadalawa lang ang may tao. Yung kila kuya at yung sa pinsan ni kuya. Ang bahay ng pinsan ni kuya ay nasa bandang dulo. Ang sa amin naman, nasa gitna ng compound. Nung magpaalam na yung pinsan ni kuya, ako na ang nagligpit ng pinag-inuman namin. Nagwalis din ako pagkatapos maghugas at paupo na sana para manood ng pelikula. Nang mahagip ng mata ko, yung screen door at yung main door na hindi pa nakasara. Kaya diniretso ko yung pinto. Una kong sinara yung screen door. Sakto pagsara ko, hu yung mga ibon. Napatingin ako sa harap. Bigla ko na lang sinara yung main door at tumakbo papunta sa kwarto nila kuya. Si ate palabas naman, mabuti na lang at hindi ko siya nabangga. Hindi ako makapagsalita pero hinila ko si ate papunta sa may bintana sa may harap. Hindi ko na napansin na nakasunod na rin pala si kuya. Nalaman ko na lang na nandun siya nang marinig ko ang malutong na mura niya. Paglingon ko, patakbo siya sa may kusina para i-check yung mga locks. Saka siya bumalik sa tabi namin ni ate. Kaming tatlo, iisa ang nasabi. Ano yan? Sa puno kasi na malapit sa bahay namin, may kung anong nakatiwarik. Hindi ko naman masabing tao ito kasi wala namang taong may pakpak at ang kamay nakabaluktot palikod. Naisara ko bigla yung bintana nung bumitaw ang kuko nito sa paa na nakakapit sa sanga ng puno at nakatayo na siya bigla sa lupa. Siguro gawa ng takot at gulat namin. Nagawa naming kumain.
Saka lang kami bumalik sa normal nung may tila kumakadyos sa yero, sa tapat, kung saan kami kumakain. Naiyak na lang bigla si ate. Doon kami natauhan ni kuya. Inakay namin si ate sa kwarto. Hindi pinaiwanan ni kuya si ate sa akin. Pagbalik ni kuya may dala na siyang shotgun. Tapos yung karet na nakadugtong sa kawayan. Inabot niya yun sa akin. Natigil yung kadyos sa yero. Kaya akala namin tapos na. Pinasok na lang ni kuya yung TV at DVD player sa kwarto nila. Tapos sabi niya, doon na rin ako matulog sa loob ng kwarto nila. Bale yung kama nila nasa pinakasulok ng kwarto. Ako naman nasa may sahig. Nakalagay yung TV at DVD player sa tabi ng bintana. Nakapatong lang doon sa mesita nila. E di nahiga na ako. Naka-off na rin yung ilaw. Pero maliwanag pa rin naman kasi may ilaw sa gilid ng bahay. Jealousy yung bintana ng bahay. Ayun nga, nakaidlip na nga ako. Tapos nagising ako kasi nanaginip ako na nahulog ako. Napabangon talaga ako. Napamura pa si kuya. Nagtawanan kaming dalawa nung nakabawi ako sa pagtahip ng dibdib ko. Kaso, nanlaki ang mga mata ko nung mapatingin ako sa bintana. May nakatayo sa labas ng bintana. Nanunood pa rin si kuya pero hindi niya makita yung bintana sa posisyon niya. Tinakasan ako ng boses at tanging nagawa ko na lang ituro yung bintana. Tumayo si kuya at sumilip. Hinila niya ako paakyat sa kama nila. Sumilip kami ng sabay. At andun pa rin. Nakatayo pa rin. Yun. Yung nakabaliktad na may pakpak kanina. Nakadalawang silip kami. Tapos sa ikatlo, nahintakutan na kami. Kasi yung isa, naging dalawa na. At tila ba, babae yung bagong dating. Makurba kasi ito at may mahabang buhok. Pero katulad nung isa, may pakpak ito at nakabaliko ang mahabang mga kuko. Gusto ni kuya na isindi namin ang ilaw pero umiling ako. Ang nasa isip ko noon, mas okay nang ganon. At least alam namin kung nandun pa sila. Namili na lang kami ng bagong panonoorin. Ang napili ni kuya yung action, tapos nilakasan niya yung volume. Kinumutan ko naman ang tiyan ni ate. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Wala talaga akong alam that time, sa totoo lang. Instinct na siguro. Habang nanunood kami, wala kaming magets kasi ang atensyon namin nasa bintana. Hanggang sa nagsimula na yung barilan sa movie. Nagulat kaming pareho ni kuya nung yung dalawang nilalang tapos umalis na. Pagputok ng liwanag, pinuntahan agad ni kuya yung pinsan niya. Pagbalik niya, kasama niya na to. Pinagalitan niya rin ako kasi bakit daw walang nakaisip sa amin na tawagan siya? Hindi ko na rin naisip gawa ng takot. Si ate naman sabi niya, paano kung marinig yun ng dalawang nilalang? Ngumiti naman yung pinsan ni kuya. Tapos pinaliwanag niyang, akala siguro nung dalawang Allan. Dayo kaming lahat doon. Allan ang tawag nila sa mga nilalang na yon. Tapos sabi niya kay ate, medyo masamang senyales yung pagdalaw ng Allan pag may buntis o bagong panganak sa bahay. Nung gabing yun, doon kami nagstay sa bahay ng pinsan ni kuya. At pagpatak ng 6:00 ng gabi, lumabas si kuya, yung pinsan niya, at yung isang kaibigan nito. At may dala silang biik. Ginilitan nila yung biik at dinilig sa paligid ng buong bahay ni kuya. Maingay yung pag-pu-pu na mga ibon nung gabing yun. Pero medyo secured ang pakiramdam ko. Kaya nakatulog ako dahil may mga grill sa mga bintana ng bahay. Kinabukasan, sinimulang gawan ng grills yung mga bintana at pinto at yung terrace ng bahay ni kuya. Second trimester ni ate nung dumalaw muli yung babaeng Allan. Nasa kwarto ko na ako noon at tulog nung gisingin ako ni ate. Lasing kasi si kuya at hindi niya magising kaya ako na lang daw.
Nanuyo ang lalamunan ko nung pagpasok ko sa kwarto nila. Nakita ko yung babaeng Alan na nakatayo sa labas. Nandun lang siya nakatayo, nakatalikod sa bintana. Kaya iniladlad ko na lang yung kurtina, tapos doon ako nagstay sa kwarto nila. 5:00 na ako ng madaling araw nakatulog. Bandang 9:00 ng umaga nung nagising ako sa pagyugyug ni kuya sa akin. Namumula ang mata niya, kagagaling sa pag-iyak. Nakagayak siya. Paglabas ko, nakagayak din si ate. Dinudugo siya. Nagbihis agad ako. Kasama namin yung asawa ni Kuya Roger, yung pinsan ni kuya. Pagdating sa ospital, nakakwentuhan ko yung asawa ni Kuya Roger na si Ate Irene. Sabi niya, siguro nung unang pagdalaw nung Alan sa bahay, hindi nila gustong manakot. Gusto lang nilang magbabala. Naging okay naman si ate at ang pamangkin ko. Galit nga lang si kuya sa mga Alan sa pag-aakalang sila ang dahilan bakit dinugunon si ate. Ako rin naman. Pero a year or so, nung marami na akong naging close dito, nalaman kong unlike sa mga alam nating aswang, ang mga Alan, kahit nakakatakot ang itsura, mahilig sila sa mga bata. Pero hindi para kainin ha. Napatunayan ko yan last 2018. Isama ko na rin para isang bagsakan na lang. Last 2018 yung ex ko, nabuntis na hindi ko alam. Hindi niya naman kasi sinabi sa akin. Pareho kami ng university na pinapasukan pero hindi siya nagsabi. Nalaman ko na lang nung huli na. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-inom sa bahay nila. Nag-text pa ako nun kay ate na malilate ako ng uwi at wag na akong tirahan ng pagkain. Nasa barko na nun si kuya. Kampante naman ako kasi yung bahay na pag-iinuman namin, ilang minutong lakaran lang ang layo mula sa bahay namin. Tapos marami ng tao nun sa compound. Maaga pa naman nung umuwi ako. May dala-dala nga akong money para sa pamangkin ko. Kasi sigurado magigising yun pagdating ko. Pagpasok ko ng gate, pinet ko yung mga asong sumalubong sa akin. Tapos pagtingala ko, natanaw ko yung ibabaw ng yero ng bahay namin. At may nakatayo dun. Nanigas ako saglit. Tapos nung maalala kong si ate at pamangkin ko lang ang nasa bahay, tumakbo ako agad. Kaso nung malapit na ako, bigla na lang yung tumalon at nakaharang na siya sa daraanan ko. Matangkad ng di hamak sa akin. Yung balat niya parang leathery. Tapos siya yung babaeng Alan. Pero ang umagaw ng atensyon ko ay yung yapos niyang nakabalot sa puti. Nang humakbang siya papalapit sa akin, siyang atras ko naman. Nung totally nakalapit na siya sa akin, pumikit ako. Paggising ko umaga na tapos naaarawan na ako. Nasa terrace na ako. Akala ko panaginip lang yung nangyari. Sakto nagpapakulo ako ng tubig tapos nakikinig ako sa pagkikwento ng pamangkin kong bulol-bulol pa. Nung marinig kong may komosyon sa harap, binuhat ko yung pamangkin ko tapos lumabas. At nasa harap na ng bahay, yung tatay ng ex ko at may hawak na tabak. Nung makita niya ako, pasugod na siya nung humarang si ate at tinulak siya. Yung nanay ng ex ko yung lumapit sa akin at umiiyak. Sabi niya nasa ospital ang anak niya dahil dinudugo. Dinala nila nung madaling araw sa ospital at nalaman nilang nagpalaglag ito. Hindi ko alam yung ginawa niya. Hindi niya sinabi sa akin na buntis siya. Kung sinabi niya sana namanhikan na kami agad ni ate. Hindi ako yung klase ng lalaking magpapasarap lang tapos pag may nabuo tatalikuran na. Hindi ako ganun pinalaki ng mga magulang namin. Nung pinuntahan ko yung ex ko sa kanila, nung kumalma na ang tatay niya, dun na siya nakipag-break sa akin. Ayaw niya pa raw kasing mabuntis kasi marami pa siyang pangarap. Iyak ako ng iyak. Hindi ako nag-enroll nung sumunod na SEM dahil sa anak kong nawala. Tapos sinabayan pa ng ex ko ng pag-alis.
Nalaman-laman na lang namin na sumama siya dun sa foreigner na kachat niya. Pagkatapos ng 1 taon naka-move on na ako. Nag-aaral na rin ako ulit. Hindi ko malilimutan ang gabing 'to. Galing ako sa part-time job ko sa bayan. August 30 nun, 11:35 ng gabi. Naka-headset pa ako nung pumasok sa gate. Pagtingin ko, nandun yung 2 allan sa harap ng terrace at kitang-kita ko sila dahil nakasindi yung ilaw sa loob at labas ng terrace. At sa gitna nila, may batang lalaking walang saplot. Hindi ko alam, siguro lukso ng dugo. Pero naiyak na lang ako. Tumakbo yung bata sa akin tapos humawak sa kamay ko. Saka ngumiti. Nung matitigan ko siya, mas naiyak ako. Tapos bumalik na siya sa kanila. Tapos nagising ako ulit, umaga na. Late na ako para sa unang klase ko sa araw na yun. Pero nang naalala ko yung nangyari, alam kong hindi lang yun basta panaginip. Tumakbo ako sa bahay ni Kuya Roger. Sa pagitan ng pag-iyak ko, nakwento ko kay Ate Irene yung 2 pagkakataon na nagpakita sa akin yung mga alan. Tinapik ako ng ilang ulit ni Kuya Roger sa balikat. Sabi niya, may paniniwalang kumukuha ang mga alan ng mga nalaglag o pinalaglag na mga bata at ginagawa nila itong yung totoong bata at tinuturing na anak. Alam kong wala na talaga yung anak ko, pero may parte pa rin sa loob ko na tuwing nakikita yung batang yun, sumasaya ako. Huli ko silang nakita nung nakaraang linggo. Inaya ako ni Kuya na mangisda sa may ilog kahit hindi siya marunong. Maraming nangingisda nun sa may ilog pero may social distancing naman. May ilang mga bata na hindi mapauwi ng mga tanod dahil tinatakbuhan sila. At nakita ko siya. Yung bata, nasa kabilang pangpang siya. May kasama siyang 2 dalaga. Nagtatrap sila ng mga hipon. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Tinanong ako ni ate kung paano ko nasabi na anak nga namin ng ex ko yung bata. Humarap ako kay ate at sinabing, dahil katulad ng mata namin na namana namin kay tatay, may sectoral heterokimia yung bata.